Nasa session kayo, halos lahat pabor, walang tumututol. Biglang may naalala ka, parang may mali. Hindi ka sigurado, kaya nagtanong ka. Ginoong Tagapangulo, point of information po. Ang point of information na tinatawag rin na request for information o sa Tagalog, punto ng impormasyon ay isa sa pinakasimple ngunit mahalagang skill sa parliamentary procedure. Simple lang ito. Ito ay pagtatanong ng impormasyon tungkol sa mismong bagay na kasalukuyang pinag-uusapan. Bakit mahalaga ito? Dahil kung kulang ang impormasyon mo, mali ang tatayuan mo. At kapag mali ang tatayuan mo, mapapahiya ka. Ang point of information ay ginagamit upang matulungan ang buong sanggunian na makarating sa wasto at tamang desisyon. Magbigay tayo ng halimbawa. Isipin ninyo na nasa isang session kayo ng sangguniang barangay. May tinatalakay kayong panukalang resolusyon na may pamagat na isang kapasyahang humihiling sa sangguniang bayan na ang kalsadang bumabaybay sa gilid ng Barangay Evacuation Center ay bigyan ng pangalan na Roberto Taumbayan. Sa whereas clauses, malinaw na layunin ng resolusyon na kilalanin ang yumaong kabarangay na dating mayor na si Roberto Taumbayan, isang opisyal na may malinis na track record. Nakasulat din doon na ang kalsada ay nasa territorial jurisdiction ng barangay. Bilang kagawad, nagmamasid ka. Napapansin mo halos walang tututol. Alam ng lahat ang track record ng dating mayor. Pero may isang bagay kang naaalala. Parang may batas na nagsasabing hindi basta-basta maaaring ipangalan ang kalsada sa isang taong kamamatay pa lamang. Hindi ka sigurado, kaya ang ginawa mo, naghanap ka ng impormasyon. Nagtaas ka ng kamay at sinabi mo, Ginoong Tagapangulo, point of information po. Sasagot ang presiding officer, ano ang point of information mo, kagawad? At maayos mong itinanong, Ginoong Tagapangulo, kailan po namatay si Mayor Taumbayan? Sagot ng presiding officer, ayon po sa death certificate, siya ay namatay noong nakaraang taon. May gusto ka sanang idagdag, may gusto ka sanang ipaliwanag, may gusto ka sanang banggitin tungkol sa batas na naaalala mo. Pero pinigilan mo ang sarili mo. Bakit? Dahil sa point of information, tanong lang ang pinapayagan. Hindi ka pwedeng magdagdag ng duda, magdagdag ng paliwanag, o argumento pagkatapos ng tanong. Kapag ginawa mo iyon, maaaring ideklara ng presiding officer na out of order ang point of information mo. Kaya ang ginawa mo, nakinig ka muna. Pagkatapos mong marinig ang sagot, nagtaas ka muli ng kamay, pero this time, hindi na bilang point of information, kundi bilang hiwalay at tamang manifestation. Ginoong Tagapangulo, may I be recognized? Ako po ay hindi tumututol sa pagpapangalan ng kalsada sa ating namayapang kabarangay. Subalit may natatandaan po ako na kapag hindi pa matagal na namatay ang isang tao, ay hindi pa ito maaaring ipangalan sa mga kalsada o gusali. Dahil sa simpleng tanong, nagkaroon ka ng tamang impormasyon at hindi lang ikaw, kundi pati ang buong sanggunian. Nagpatuloy ang deliberations at sa bandang huli, napagkasunduan na ipagpaliban muna o i-defer ang resolution. Hindi dahil mali ang intensyon, kundi dahil hindi pa kayo sigurado kung legal ba ito. Ang naging aksyon ng sanggunian, isugo ka kinabukasan upang personal na magtanong sa legal officer. Doon ninyo makukumpirma na sa ilalim ng mga regulasyon, kailangang 10 taon ng patay ang isang tao bago ito maipangalan sa mga kalsada at public places. May exceptions po, pero hindi na natin pag-uusapan. Isipin ninyo, kung hindi ka nagtanong, kung inaprobahan agad ang resolusyon, mapapahiya ang sanggunian. Magmumukhang hindi pinag-aralan ang desisyon. Ilan pa sa mga halimbawa ng wastong point of information. Point of information, nasa AIP po ba ang proyektong nilalayo ng ordinansa?
Punto ng impormasyon, saan po kukunin ang pundong ilalaan para dito? Point of information, magkano po ang labor cost na nakasaad sa program of works? Isa pang halimbawa, paano kung na-late ka sa session? Pagdating mo may mga bisita na, may deliberation na. Subalit gusto mong magmukhang aktibo, gusto mong ma-impress ang mga nanonood. Kaya nagtaas ka ng kamay at malakas mong sinabi, "Point of information, Mr. Chair." Maaari mo bang gamitin ang point of information para lang magpakitang aktibo ka? Hindi po, dahil ang point of information ay hindi para sa pagpapapogi. Ginagamit ito kapag tunay na kailangan mo ng impormasyon para sa kapakanan ng sanggunian at para sa sarili mong tamang paninindigan. Kapag napansin ng presiding officer na lagi mo itong ginagamit ng walang lehitimong layunin, maaari kanyang ideklara na out of order. Kung may natutunan ka pong kalaman sa video na ito, nakikiusap po ako na mag-like ka, mag-share at mag-subscribe sa ating channel. Maraming salamat po sa iyong panonood.